Yung study nyo pala, sir, ano yung backstory nito? Paano nyo nakita na may bumubula pala doon and then nag-decide kayo na tara aralin natin tong site na to? Simula yan, usapang lasing lang yan Di pa ako diver noon Parang binabanggit nga na ni Joey na taas ng marine biodiversity doon. Tapos si Mahar naman, sinasabi niya na, ang daming structures dito. Parang sinasabi na nila dati, inuman lang, na malamang merong correlation yung mga structures, faults, lineaments, doon sa mga dive sites. Nakaraan ng ilang taon, di ko na naman nababalikan na yon hanggang sa, nagda-dive na ako, tapos kami naman ni Bayani Cardenas, lagi na kaming nagre-research. Nahilig din kami sa diving. Madalas kaming nasa Anilao, nagda-dive kami. Ang modus operandi nga namin, tawag namin, research and recreation. Tapos, dun sa Planet Dive, yung isang DM doon o dive master, tinanong kami, gusto niyo pumunta doon sa Bubbles Dive Site? Sabi, ano yun? Sabi niya, maraming bula doon sa ilalim ng dagat. So, nagpunta kami doon, nag-dive kami. So, nakita nga namin, for the first time, yung bubbles na lumalabas at 20 feet. Tapos, dinala kami at 50 feet, may lumalabas na tubig galing sa mga cracks doon sa ilalim ng dagat. Tapos, again, nung gabi, nung inuman na, naghahanap ako ng thesis topic ko para sa environmental science. Parang nagkataon lang na nagtugma-tugma. Naalala ko yung kwentuhan namin dati ni Mahar at ni Joey Fullion, yung mga structures at dive sites. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute. So our guest is currently a lecturer at the Environmental Science Department of Ateneo de Manila University. He graduated BS Geology from UP Diliman and MS Environmental Science from Ateneo. He is also taking his PhD in Marine Science at UP Diliman. And his research interests is primarily on the land-sea interface, which includes coastal geohazards, hydrogeological processes such as submarine groundwater discharge, and sustainable oyster culture in estuaries. So without further ado, let's all welcome Mr. Raymond Rodolfo. Hello, good evening, Paul. Dr. Paul na ba ang tawag ko sa iyo? Doc, pwede na ba? Doc Paul na ba? Hindi pa mag-graduate. Malapit na yan. April pa po. Sige. Maraming salamat at naimbitahan niyo ako dito sa Behind the Science podcast na medyo lagi ko tong lumalabas sa feed ko at nakakatuwa nga at ginawa niyo ito na ang ganda ng konsepto na bukod sa binabahagi ng mga scientists yung resulta ng kanilang pag-aaral ay ipapahagi din yung behind the scenes behind the science at sa tingin ko kung minsan yun pa nga yung mas marami kang mapupulutang aral at mas mag-i-inspire dun sa mga future scientists mas dumami. Ayun, so maraming salamat at magandang gabi sa lahat ng mga or depende kung anong oras yung papanoorin tong podcast o YouTube video na to. Sige, paano ba? Kwentuhan lang naman, di ba? Tinitignan ko yung mga iba yung episodes. Parang saya din ng mga kwentuhan. Nakakatawa. Hindi naman siya talk show na formal tayo dito. Parang ayos nga. Kwentuhan. Sige. Inuman type na kwento. Kaso, kape yung dala ko. Sige, game. For the audience, second episode na to na tungkol sa submarine groundwater discharge yung topic. Yung first episode namin featuring submarine groundwater discharge is episode 9. So, check na yun. Probably last year with Dr. Fernando Siringan. So sa episode na yon, diniscuss ni Sir Ando yung more than 20 years of research ng submarine groundwater discharge in different places sa Philippines. Pero ngayon, mag-focus lang tayo sa Mabini, Batangas with Sir Emoy. Sige, para dun sa mga nakikinig, si Dr. Siring, si Ando, Sir Ando, Doc Ando, siya yung parang Master Yoda pagdating sa
SGD. At kumbaga kami, ano lang kami, para kami mga bagito dito sa pag-aaral na ito. At yun nga, maganda na pag-usapan nyo na pala kasama si Doc Ando. At yun, sige, tignan natin kung paano natin masundan yung mga kwento. At yun nga, siguro simulan ko na malaking bahagi din si Doc Ando sa pag-aaral na to. Siya din yung isa sa laging pa-inspirasyon at lagi naming tinatanong tungkol dito. Kaso, nakaka-pressure ha? Parang gusto ko ibang topic na lang pag-usapan natin kasi si Doc Ando yung expert dito. Ako lang yung taga-budol. Yan ang ano namin. Ang trabaho namin dito sa SGD to. Kung si Doc Ando yung kumbaga siya yung pioneer, kami yung mga budoleros. Mas maraming maingganyo mag-aral sa SGD. Ayun, so talking about SGD, i-discuss natin yan later on in more detail. And as usual, bago natin yan puntahan, mas kilalanin muna natin ang ating guests. Usual first question po palagi, Sir Emoy, kailan nyo po na-realize na gusto nyo maging isang scientist? Nako, hirap yan. Kasi kung babalikan ko yung yearbook ko nung nursery ako, ang nakalagay doon ay to be a pilot or priest. Ayan, hindi naging wala doon yung scientist. Yung to be a pilot, halos hindi nangyari. To be a priest, munti ka na, kaso hindi ako para doon eh. Pero yung pagiging scientist, kumbaga siguro kung babalikan ko yung mga karanasan ko no, habang nag-aaral mula grade school hanggang high school ay laging mahilig ako sa sa course na science. Siguro ito yung it has always drove my curiosity, my interest. Siguro dahil ng bata din ako, ang isa sa parang paboritong gawin, basahin yung mga encyclopedia na namana ko pa sa lolo ko pa nung unang panahon sa mga batang nakikinig wala namang computer, ang pinaka source ng knowledge namin noon mga libro, mga encyclopedia. Parang sa akin black and white pa kasi luma na yun eh. So, parang ako sa tingin ko yun yung inspirasyon kung bakit para naging interesado lagi sa science. Tapos naman, yung naging pagiging geologist naman, ibang kwento yon. Kasi hindi ko talaga naisip na maging geologist. Na nangyari na lang yun nung pinifilapan ko na lang yung UPCAT form. Diba kasi may mga choices. Una kong choice, biology. Pangalawang choice, di ko pa alam. Sabi ng kapatid ko, gusto mong science, geology. Sabi niya, walang math dyan. Konti lang math. Parang di ko lang pinagtitripan yata ako ng kapatid kong yun. Kasi yung course sa curriculum natin, di ba, ang math natin, calculus lahat eh. So, but anyway, wala na. Get to 55. Oo, parang one thing led to another. I found geology to be very interesting. Tapos, ang isa pang kagandahan kasi pag sa geology, ang daming mga teacher na nagiging source ng inspiration mo, di ba? Yan, kasama na si Doc Ando at iba pa nating mga guro na parang kuminsan, feeling mo na ang hirap nitong geology, pero pag nakikita mo sila sa araw-araw na tinuturuan kanila, sige, laban lang. So, yun, naging pa rin, hanggang ngayon, scientist pa rin. Curious ako dun, sir, sa part na na-derail kayo sa plano niyo na maging pare. Ganda yan. Sige. Ang part yun ng kwento pumasok bago kayo nag-fill up ng UPCAT. Pagka-graduate, hindi, wala yan. Ang yung pagiging pare, na yun, after college na yun. Parang sabi ko nun, after college, pagka-graduate ko na ng geology, sabi ko, tutuloy ko nga yung yung pangarap ko nun maging pare. At tapos, nag-apply ako sa mga Jesuita, sa Jesuits. Ang ganda rin naman nun kasi parang laging ang tanong, di ba, kung science and religion, parang nung unang panahon, lagi nagkakabanggaan di ba? Pero yun nga, pagdating sa mga Jesuits, ang daming Jesuits na mga scientists na kaya parang, pwede masubukan na nga. So feeling ko noon, pagka-graduate ko, ang pinagbigyan ko sa first round draft pick ay pagiging pare. Kaso hindi, trinade ka agad ako wala, hindi talaga umubra. Ay, about that pala, sir, can you share din yung story nyo sa pag-pursue ng graduate school? Kasi typically, yung ginagawa ngayon ng mga tao right after graduation, nag-enroll sa graduate school. Pero kayo,
hindi siya yung Nako, the usual. Parang may gap from graduating basta college to pursuing graduate hindi school. naman. Mabilis lang naman kasi yung ano no? Parang pagka-graduate, stint nga ako sa pre-novitiate, di ko na matagal na pala nun. Tapos nag-call center pa nga ako for a time. Tapos ako, parang lumabas din kasi na gusto ko talaga din magturo. So parang yung graduate school, siguro mas, siya more on requirement para makapagturo ako. So hindi yung isang nangingibabaw. I guess yung kagustuhan maging scientist, saka yung kagustuhang maging guro ay magkakambal, magkadikit. No, kasi kung titignan ko din, pamilya kami ng guro, lola ko, lolo ko, tapos ilang mga auntie ko, may ilang kapatid ko, nagturo din. So parang ang daming mga teacher, mga guro sa pamilya. Tapos parang 'di ba kung gusto mo magturo sa college, ay kailangan mong mag-enroll sa grad school. So 'yun, kaya nagturo ako sa UP muna, matagal-tagal din. Halos 11 years yata ako doon. Nagsimula ako bilang teaching associate, tapos nagsimula muna ako research assistant, parang gano'n, research associate, tapos teaching associate, tapos instructor, parang gano'n. And eventually, pero tapos yun yung sa UP. Tapos pagkatapos nun, dadating din yung punto na, teka, tama pa ba itong ginagawa ko? Then sabi ko, makalabas muna sa academe. Kasi yung academe, feeling ko kung minsan, yung academe, bubble din na parang safety bubble mo yan. Medyo, in a way, you're studying the real world, but to a certain degree, you're detached from it. No? So parang sabi ko, teka, muna ako, alis muna sa academe, consultancy, but eventually, bumalik din ako. Pero bumalik ako sa Ateneo na ako nagturo, at ang kinuha ko naman nun ay Masters in Environmental Science. Yun yung tinapos ko sa Ateneo. At maganda rin na kombinasyon, yung geology, tapos environmental science. So, parang nagamit ko yung paraan natin kung paano tinitignan ang how we view things. So for geologists, we view things from the larger perspective down to the smaller details, and then yung concept of time and the different processes, yung processes that we're looking at spans across different scales in terms of the spatial scale at time scale din. So tingin ko mas na-appreciate ko yung environmental science dahil sa background ko sa geology. Ngayon, sir, anong subjects yung tinuturo niyo sa sa Ateneo? Ngayon, wala akong tinuturo ngayon kasi dapat inaasikaso ko ang aking PhD at kailangan ko din matapos yan. Kaya si Doc Ando, yan ang utang ko sa kanya, utang matapos ang PhD. Pero sa panong nagtuturo ako, ang mga tinuturo sa Ateneo ay introduction to environmental science, merong resource geology, ano pa ba? Geochemistry, parang may gano'n. Pero isa sa pinaka-paborito kong tinuturo sa Ateneo ay yung science education, kung saan ang mga estudyante namin ay mga science teachers. Ako, parang yan yung isa sa parang, ang saya-sayang programa na parang naging kabahagi ako sa Ateneo, na yung mga science teachers, nagma-master sila Masters in Science Education. Tapos sila yung mga tinuturuan namin. At yun yung isang course na tinuturo ko kung about environmental science. At siguro doon mo din makikita na parang may kakulangan din yung mga nagtuturo ng science. Parang doon sa basic concept, kailangan talaga silang din inaalalayan. At ang ganda rin kapag nakikita mo na yung mga science teachers natin, grade school, high school, ay may desire to learn more, and that desire is basically driven by their desire to teach science, or to share the science, or to share science to their students. Last question, sir, bago tayo sige pupunta lang. sa study nyo. Curious ako dun sa sustainable oyster culture. Sige, yan naman, parang naman yan, parang nangyari naman noon, wala lang, parang from consultancy mostly ng
ng geology, yung isa naming kasama, parang sabi, niyaya kami na mag-supply ng mga oyster meat para sa kanila sa oyster sauce. Then, so, sige, parang medyo, panibagong challenge. Ang una, kala namin medyo straightforward, pero hindi rin pala, no, na ang nangyari, kinailangan naming mag-aral din on oyster growing. Kinailangan namin magtayo ng oyster hatchery. At hanggang sa ngayon, parang patuloy din yung pag-aaral namin. Pero ang kagandahan din naman doon ay na-apply, at least ako, no, na-apply ko yung kaalaman ko sa geology, sa environmental science, at saka sa dito sa aming ginagawa na oyster culture, and then basically promoting sustainable oyster practices. Yung mga kasama ko dito, puro geologist din. Nakakatawa, wala sa aming bio. Pero, yun nga, kung gusto mo, kailangan yung aralin, di ba? Tapos, halimbawa, one point, nagamit yung pagiging geologist namin sa mga talaba. Ang kadalasan na paraan ng pagpaparami dito ay nagtutusok lang sila ng kawayan sa estuarine area or sa bukana ng ilog kasi kailangan brackish. Dati, ito yung pinopromote, 1950s. Ito yung yung konsepto ng pagpapadami ng talaba kasi nga medyo mura, okay naman, marami kumakapit. Pero alam natin, pagdating sa geology, na itong mga tinutusok mong kawayan, kapag hindi mo naalis, habang nakatusok siya, ay pinapabagal niya yung pag-agos ng tubig. At bukod, so maapektuhan na yung circulation ng tubig. Tapos pangalawa ay, habang umaagos yung tubig, bumabangga doon yung mga suspended particles, mga buhangin, putik, na siyang bababa at magde-deposit. Kaya ngayon, bumababaw yung mga lugar kung saan ginagamitan ng sinaunang non-sustainable method of oyster culture. So parang gano'n, parang kami, mas na-appreciate namin yung, again, sa geology, ganito yan. At yun din, malaking tulong din yun na kapag kinakausap namin yung mga growers, fisher folks, ay mas na-explain namin kasi nga, ito yung science behind that. Ito yung dahilan kung bakit we would like to shift into a more sustainable method. Ngayon, nakalutang na mga wraps, tapos nakasabit na yung mga parang may mga strings kung saan mayroong mga oyster shells kung saan dun kakapit yung kalabaw. So, medyo nababawasan, hindi completely nawawala yung epekto na bumabagal yung flow, hindi nawawala yung sedimentation, pero mahigit na nababawasan. Tapos, kapag kapag panahon ng may malakas na bagyo, pwede din nilang itabi, hilahin to safety. Dapat yata may isang episode tayo ng oysters, no? Ayaw nga, sir. Parang mas marami kaming mga kwento doon. Sige. Schedule tayo ng isang episode na ko dyan. Ay, iyain natin iba kong mga kasama doon. Pero with that, sir, ilang talaba yung nagagamit para sa isang boteng oyster sauce? Or hindi ko alam. Secret formula. Hindi ko alam kung ilan, Pero doon sa mukhang marami. Lalo na yung hahanapin mo dyan, yung iba, oyster sauce against oyster flavored sauce. Pag oyster sauce, sigurado ka, mas marami. Yung oyster flavored, baka mas konti. Wala lang. Siyempre, bawal ako magbanggit ng brand. So. So, bali parang pala siya? Parang authentic versus synthetic na last. Parang gano'n. Parang gano'n. Madaya din. Kasi kailangan mo din, parang siyempre may mga consumer protection laws parang kung konti yung concentration ng oysters, kailangan mong i-declare as oyster flavored. May mga gano'n na nuisances. Pero makikita mo naman yan pag natikman mo, mas marami itong oysters. Sige, marami tayong mapagkukwentuhan doon pagdating sa pagtatalaba. Naalala ko nga dati, sir, nung nag-attend tayo ng national, yung PAMS. Oo. Yung sa Aklan, kailan ba yun? 2019 nga. Matagal na nun, bago pa ng pandemic. Nakaubos na yung pandemic. isang sako ng talaba. Nung kumain tayo, nga, tama, doon sa New Washington. So ngayon, punta na po tayo dun sa study nyo. So ang title ng study ni na Sir Emoy ay
submarine groundwater and vent discharge in a volcanic area associated with coastal acidification. Can you explain muna, sir, yung paper nyo in just one sentence? What is this all about? No, one sentence, ha? Ginawa ko nga yun kanina, sa sinang naisulat ko, ganito, no? Nakakamangha na sa isang lugar na sikat na dive site dahil sa marine biodiversity ay mayroon ding lumalabas sa karagatan na bula at tubig na galing sa ilalim ng lupa na siyang pinainit at ginawang mas acidic ng isang tulog na bulkan. Pwede ba natin ma-mention yung diving site na yun or... Oo, ano, pwede. Yung dive site na yun ay libreng sa... ano ba? Libreng Oo, promotion. yung dive site na yun ay yung sa Anilao, sa Mabini, Batangas. Ano? Pero it's popularly known as Una Anilao. Kwento kasi dyan, nung dati, wala pang daan dun sa Kalumpan Peninsula. Teka, atras muna tayo. Yung dive site nito ay matatagpuan sa Batangas. Ang usual term as name associated with it ay Anilao. Pero yung Anilao ay isang barangay lang sa munisipalidad ng Mabini, Batangas. So bakit naging sikat bakit kapag nagda-dive ka anywhere in Mabini, ang sasabihin lang nila Anilao. Kahit nga yung mga dive site sa Bawan, Anilao yung term. No, kasi nung mga nakaraang taon, hindi naman ganun katagal. Wala pang daan doon sa Mabini, hindi pa maganda yung doon around the Kalumpan Peninsula. Ang mga divers, didiretso sila sa Barangay Anilao kasi nandun yung pier. Tapos, ipapark nila yung mga sasakyan nila, sasakay sila ng bangka, dadalhin sila sa iba't ibang dive sites. Pwedeng sa Mabini o kaya sa Bawan. Yan. So, ito yung ang pinaka-research area namin ay yung mga dive sites sa Mabini, Batangas. Popularly called Anilao. Tapos itong mga dive site na to, ang Anilao medyo sikat siya dahil lumabas sa isang paper ni Kent Carpenter na parang sinabi niya that it is the center of marine shore fish diversity. No? Totoo nga naman, pag nag-dive ka doon, daming isda, paka-diverse. No? Ganun din sa corals. Tapos nandun din siya sa Verde Island Passage, yung marine corridor na sinasabi din na part ng Coral Triangle. Tapos yun sa pinakamataas yung marine biodiversity dito sa area ito. Kaya babalikan ko din na yung sinabi ko kaninang sentence, nakamamangha. Hey, it's really amazing, kasi dito sa area na may marine biodiversity, weird na may lumalabas din na gas at mainit na bula at may tubig na siyang nagpapababa ng acidity ng pH. Alam natin na parang kontra yon, di ba? Parang takot nga tayo ngayon sa effect ng global warming, di ba? Isang epekto nito ay ocean acidification o yung mas nagiging acidic ang ating karagatan. Ang consequence na ito ay mas madi-dissolve or matutunaw yung mga corals na basically composed of calcium carbonate, no? At which is a keystone species. Matatamaan yung biodiversity. Pero pagdating sa Anilao, meron to. Meron pareho. Kaya yun yung parang lumalabas sa paper. Parang kina-quantify lang namin na parang, uy, eto yan. Yung study nyo pala, sir, ano yung backstory nito? Paano nyo nakita na may bumubula pala doon and then paano nyo siya nahanap and then nag-decide kayo na tara aralin natin tong site na to? Sige, yan ang nakakatawa yung kwentong yan. Mahabang kwento yan. Nagsimula yan, kwentong, usapang lasing lang yan eh. Parang nung una, wala pa kami first time ko kasing nagpuntang Anilao, kasama ko lagi doon si Barlag May. Doon kami sa Planet Dive, tapos nag-ano pa kami doon. Tinutulungan. Planet Dive, baka naman, sponsor. Yung Planet Dive, doon kasi kami lagi, no? Tapos, tinutulungan namin yung may-ari noon kasi batchmate niya sa college, sa grade school, high school, si Joey Fulion, nag-ano kami, topographic mapping. Libot-libot kami doon. Nasa
kwentuhan lang, usapang lasing. Di pa ako diver nun eh. Parang binabanggit nga na ni Joey na ang taas ng marine biodiversity doon. Tapos si Mahar naman, sinasabi niya na ang daming structures dito. Parang sinasabi na nila dati, inuman lang, ano na, malamang merong correlation yung mga structures, faults, lineaments, doon sa mga dive sites. Tapos meron pa silang mga ginagawang mapa noon. Yung, ito, ako lang, nakaraan ng ilang taon, di ko na naman nababalikan na yon hanggang sa, nagda-dive na ako. Tapos kami naman ni Bayani Cardenas, lagi na kaming nagre-research. Ang unang nagre-research kami ng SGD, una kaming nag-research ng submarine groundwater discharge. So para sa nakikinig, review lang, ano ba yung submarine groundwater discharge? Ito yung tubig na lumalabas sa dagat, sa ilalim ng dagat, lumalabas mula sa ilalim ng lupa sa ilalim ng dagat. Parang ganon. Submarine groundwater discharge. Submarine, so sa ilalim ng dagat, groundwater ay yung tubig na lumalabas galing sa lupa. So yung una naming pag-aaral dito na ipinapadpad kami sa Bolinao. No? Doon sa Bolinao, inaral namin yung submarine groundwater discharge doon kasama si Peter Zamora, RAD ni Doc Ando. Aral namin doon, kinamitan namin ng resistivity. Tapos yung mga sumunod naman na taon, ang inaral naman namin ay basically Taal Volcano. Doon sa main crater, no? Inaral yung groundwater na lumalabas doon sa mismong main crater lake. At ginamit naman namin doon ay thermal infrared camera, mga FLIR. Tapos sa panahon na yon, nahilig din kami sa diving. Madalas kaming nasa Anilao, nagda-dive kami. Kapag nandito si Bayani, ang modus operandi nga namin, tawag namin research and recreation. So nagre-research ka, and then nag-enjoy ka na ginagawa ko ng gusto mo. That time, matatanda kami hindi na kami ganong umakyat ng bundok, diving na. Tapos, dun sa Planet Dive, biglang, so dive kayo, ibang sites, yung isang DM doon, o dive master, si Dimas, o si Jason, yung pangalan, Jason or Dimas yung tawag niya. Tinanong kami, gusto niyo pumunta doon sa Bubbles Dive Site? Sabi, ano yun? Sabi niya, maraming bula doon sa ilalim ng dagat. So, nagpunta kami doon, nag-dive kami. So, nakita nga namin, for the first time, yung bubbles na lumalabas at 20 feet. Tapos, dinala kami at 50 feet, may lumalabas na tubig galing sa mga cracks doon sa ilalim ng dagat. So kami naman, syempre, tuwan-tuwa bilang mga geologists, ano? Tapos, again, nung gabi, nung inuman na, naghahanap ako ng thesis topic ko para sa environmental science, parang nagkataon lang na nagtugma-tugma. Naalala ko yung kwentuhan namin dati ni Mahar at ni Joey Fullion, yung mga structures at dive sites. Tapos dinikit na namin, yung SGD sa Bolinao, yung Taal na mapping. Kasi napansin na namin noon, mainit yung tubig na lumalabas dun sa mga cracks sa ilalim ng tubig eh. So parang yung hypothesis na hindi lang basta ang correlation ay yung mga lineaments sa dive sites, baka may kinalalaman din yung tubig na lumalabas dito sa mga lineaments na to. At saka yung dive sites. Parang ganon. So yun, sinimulan na naming imbestigahan. Kaya tapos pa rin mo, same modus operandi, research and recreation. Si Bayani nakakuha ng pondo mula sa University of Texas at Austin. Tapos yun, dito namin ginagawa yung pag-aaral namin sa SGD dito sa Anilao. Ang interesting po nung point nyo na how it all connects together kasi kanina nabanggit nyo na interesting na research area yung effect nung yung acidification dun sa corals. Pero in a way, pwede mo rin i-flip yung question kasi pwede mo rin i-assume na existing na yung discharge na yun for a long time. Pwede ba na naging important itong discharge na to dun sa overall biodiversity ng corals and marine organisms dun sa area? Oo. Mukhang ganun nga yung lumalabas na kwento, no? Pero kasi parang kaya binudol namin yung mga taga-MSI at tinayaan naman yung mga biologists yung sumagot noon. Kaya nagkano na rin di ba? After nung naming mambudol,
nagkaroon ng ilang research ang MSI doon sa area funded by DOST, no? Pero parang kami, yung parang hypothesis namin, of course, mga usapang lasing guided by science, tama ka doon na baka kargado, babalikan natin. Malamang yung submarine groundwater discharge, tama ka, no, na baka nakakatulong sa diversity. Alam din natin kasi na kapag medyo mas mainit yung tubig, at generally hotter temperatures promote life, parang ganon. Parang mas active yung organisms to reproduce, mas lively sila kapag perfect yung temperature, ano. Pero too hot, masama na yon. Okay. Tapos lumalabas din na yung tubig na lumalabas dun sa Anilao, sa Mabini, ay maraming nutrients din na galing sa ilalim ng lupa, no? Mostly dahil nga geothermal, ang siya pinapainit ng geothermal system, no? May bulkan kasi doon na natulog na, o yung Mount Panay or Mount Binabalyan. Ito yung inaakyat ng mga tao, kasama yun doon sa umakyat sila doon sa Gulugod Baboy, isa sa mga peaks yun doon. So may mga nutrients na ako sa tingin ko doon nagpo-promote niya yung primary productivity. So sisimulang dadami, halimbawa yung mga planktons, whether phytoplanktons and zooplanktons. Medyo mataas yung silica noon, di ba? Yung sa klase, sinasabi niyan doon na pag mataas ang silica, marami kang diatoms. So yung food chain mo, parang binibigyan ka ng maraming pagkain. Nutrients, no? Pagkain, food, no? At the base of the food chain. Tapos, syempre, it promotes more organisms at the top, at the higher levels of the food chain. Pero, sa tingin ko din, malaking bagay din na yung Mabini ay nasa Verde Island Passage. Kasi alam din natin na ang lakas ng agos doon ng tubig and current. So, the good stuff basically remains, di ba? The nutrients. Pero, yung maganda yung flushing, yung temperature, although may lumalabas na mainit na tubig, pero hindi siya nakukulob, hindi siya nakukulong dun sa lugar. So, hindi niya naluluto yung mga organismo. Sakto lang yung nagiging timpla. Yung yung pH din na mababa, medyo mas mababa yung background, pero hindi siya nasa point na tutunawin niya lahat. Parang ganun yung nagiging kwento doon sa area. So naging perfect din yung morphology, yung shape ng area. Kasi ibang-iba yon kung biglang parang bay yun, tapos doon lang lumalabas. Ibang usapan yon. So dito sir, sa study nyo, paano kayo nag-sample doon sa mga SGD sites na yun, and ano yung mga na-observe nyo? Sige. Paano ba yung sa methods, Una sa lahat, parang weird, Para din kaming tanga Kasi para mong sinasampulan ng tubig sa tubig. Parang ganun yung kwento dyan Diba? Marine groundwater discharge sa dagat. Parang sasample ka ng tubig sa tubig. Tubig sa dagat. Tubig. Sira ulo ka pala. So, kailangan ngayon ng tracers. Kailangan mong ma-define ano yung pagkakaiba ng tubig na lumalabas dun sa tubig kung saan siya lumalabas. So, alam natin, simulan na natin. Tubig dagat, maalat. Okay, so haabulin mo ngayon. Hanapin may areas na mas mababa yung salinity. Kung ang hypothesis, freshwater yung lumalabas. Pero hindi ganun lagi. Para nakikita din namin na hindi lahat ng submarine groundwater discharge ay fresh. Kaya naging yung unang method na ginamit namin ay yung radon as tracer. Kasi ang tubig na dumaan to groundwater, dahil matagal siyang nasa ilalim ng lupa at may interaction siya sa mga minerals na nasa sa lupa, ay tumataas yung radon concentration dun sa tubig. Dahil natural decay of certain elements in your minerals. Mas marami siya dun sa tubig na submarine as dun sa groundwater. So meron kaming ginagamit na equipment, yung RAD7, parang magsasample ka yung tubig, dun sa tubig, sasampulan mo yung tubig dagat sa
Tapos, kapag meron ka nakitang mataas yung concentration ng radon, Juan, alam mo na, ano yan, may SGD dito. Maraming lumalabas, okay? So, pero ano lang yon, ano? Nangyari, hindi lang nag-e-end doon kasi laging sun specifically. So, ngayon, nagkataon naman doon sa matapat ng Planet Dive, lumalabas doon sa mga cracks, doon sa mga lineaments, fractures ng rocks sa may shore, no, na tubig. Okay, so meron ka ng discrete sampling. Pero yon lumalabas lang kapag low tide. No? Actually, low tide. Tapos, alam din namin na sa kada dive namin, meron ngayong mga lumalabas din na SGD doon sa ilalim ng dagat. So, yan, sinasampulan na namin. Tapos, inaral yung chemistry nito. At doon sa ilalim ng dagat, yon kailangan ng puro nakascuba lang lagi yung sampling. At medyo challenging din kasi iba't ibang depth, so may limitation din pag sample, lalo na limited ka lang sa parang bottom time na binibigay sa'yo habang nag-dive ka. Sa mas sampling yung challenging, Tapos ang problema pa nito, parang dahil nga na-challenge kami. Mayroon pang mas malalim. Una, nandun kami, masaya na kami. Gaano ka lalim yung lalim na yan? Ang so sabi na, nagsimula tayo sa intertidal. Tapos may nakita kami sa 50. Tapos meron sa 80. Tapos yung pinakauli, meron sa 200 feet, no? So, kaya kinailangan ni na Bayani, si Bayani naman, mahilig na sa scuba diving. Kinailangan niya ngayon mas additional training sa scuba para siya na yung bababa sa 200, siya yung nagsasample doon. Ako hanggang 150 lang ako Kasi pagdating sa 200, kailangan na niya ng tawag namin trimix Parang kakargaan na ng helium yung hinihinga niyang hangin. Kasi medyo mas complicated na diving. So parang ang kwento naman doon, meron kang sa sampling ng SGT, no, may challenges at kailangan mo ding isabay yung skills mo. Parang yun yung lumalabas, no? Kung kailangan mag-sample, sabihin natin, doon muna tayo at 80 feet na prolonged periods of time. Kailangan mag-aral ka, maging sanay ka, makapagtrabaho, makapag-dive at 80 feet for a longer period of time. Or kung kailangan na 200 feet, kailangan din kailangan kang mag-train. So parang to do your science sometimes requires you to learn other skills to be able to do it. Yun lang yun sa pagdating sa scuba diving. And of course, iba-iba din kapag iba-ibang methods na yung ginagamit. So, but basically, yun yung nakakatawa talaga doon sa SGD. Sinasampulan mo yung tubig sa tubig. At ang goal, wag mahaluan ng tubig. Wag mahaluan ng tubig. Yung tubig. Parang gano'n. Committee nga, wag mahaluan ng seawater yung sinasampulan mong water. Para sa mga viewers, kung titingnan nyo pala yung link ng paper, may supplementary material doon na puro mga videos ng kung saan sila nagsasample at mga depths. Pwede nyo yun i-check. So yun, pero yun nga, what Sustain does in this research ay yung interest, enthusiasm. Parang nag-enjoy kami every time na nag-field, nagsasampling. Pero yun din yung challenge. Doon sa isang question mo doon sa list kailan na yung point na parang tama na at pwede na itong i-publish. Kami, dahil nga laging, pwede pa natin ganito. Medyo humaba, no? Parang hilig namin dagdagan yung data. So eventually, sabi na, okay na to. Tama na muna tayo dito. And then, isulat na natin at i-integrate yung data para ma-publish na. Kasi ang din namin noon, ang goal namin noon, mailabas na para yung ibang mga katanungan, iba na yung sumagot. Diba? Pagdating kasi yung katanungan na, ano talaga yung epekto nito? Pagdating sa coral, sabihin na natin ganon. Sobra naman kung hanggang, ang masasabi lang naman namin ay bilang geologist na pag alam natin, bababa ang pH, kapag mga hard corals, mas madidissolve. Pero alam din naman natin na may mga soft corals ka din. Parang yung ibang mga biologists nga, ang dali napo-point out nila, teka, yung doon sa site, for example, sa Twin Rocks, parang sa itsura pa lang, mas maraming soft corals dyan kaysa hard ka
hard corals, which makes sense kasi may lumalabas doon na SGD na mas mainit at mas mababa yung pH. So parang ganon. So dumating lang sa point, tama na, kailangan na natin ma-publish para iba na yung sumagot ng marami pang katanungan na natitira. Doon pala sir sa sa mga sampling nyo. Kasi napanood ko yung mga supplementary files doon sa sa paper. Tapos may mga parts doon na parang may mga test tube or something, tapos parang nagka-communicate kayo kung paano kukunin yung sample. Paano nangyari yun? Pre-practice nyo ba na pag ganitong hand signal, bigyan mo ko ng bigyan mo ng test tube or something? Ganun yan. Bago bumaba, kailangan gawin nyo muna sa surface. Yun yung lesson na tinuro sa amin ni Joey Fullion ng Planet Dive. Sabi niya, kung may gagawin kayong task sa ilalim ng dagat, magsasample kayo, i-dry run nyo muna on land para alam nyo yung sequence. Parang kapag, tinuro ko to, bibigay mo sa akin, parang alam ng lahat yung sequence. Malaking bagay din yun para sa safety saka efficiency. Tapos ang lagi pa nga niyang sinasabi sa amin, orasan nyo yung sarili nyo na ginagawa siya on land. Tapos expect nyo na kapag ginagawa niya yan underwater, yung mga 3 to 4 times slower. Parang ganon. At tandaan natin na malaking bagay yung time kasi limited ka lang sa hangin na meron ka sa iyong mga tangke, plus limited ka din doon sa ibibigay sa yung oras doon sa lalim na yon, no, na safe pa rin yung dive. So ganun yun, ganun. Tapos yun malaking bagay din, Paul, na matagal na kaming magkakakilala ni na Bayani, ni na Mark, na ibang mga kasama dito na kuminsan tinginan lang ganun. Parang alam mo na kagad kung ano yung kailangan. Telepathy na lang pala. Parang gano'n. Telepathy na lang pala. Sabi kaya nagkakaamu yan underwater. Pero yun, dun sa mga nais na mga gawa ng ganitong research, kailangan talagang, or any task na gagawin nyo underwater, kailangan yung i-run through muna on land. Tapos kung mapapansin mo, meron pa nga dun sa sample ng gas. Diba? Kung mapapansin, magsasample naman ng gas underwater. So, ganun din. Pero tapos parang may coloring something pa yan. May dye pa. Pero ito lang, no? Ano din yun? Maraming trial and error din ang nangyari doon sa, doon sa paper na to, no? Maraming sinubukan na paraan para magsample ng tubig na pure, no? Na SGD. Yun nga, pagdating sa science, importante din yung, lagi natin tignan, tama ba yung ginawa kong method? Okay na ba yung sample na nakuha ko? O kaya ko pang pagandahin yung method? Parang ganun. Mas may din may method development din na nangyari. Again, making sure that you are safe as a scientist. Ang ganun. Hindi mo na mailalagay yung sarili mo sa alanganin. Ayun, so I guess madami na kaming napag-usapan tungkol dito sa paper, and ngayon punta naman natin yung mga more behind the scenes. So dito sa study, sir, anong naging funding setup nito? Funding the bulk is from Bayani, yung funded by the Jackson School of Geosciences, so University of Texas at Austin. Tapos syempre konting din namin sariling funds yung ibang ginamit para dito sa research. Tapos malaking bagay din na andyan sina Doc Ando, yung MSI na nagpapahiram ng gamit. Ang laking bagay din yung yung mga kaibigan na parang very much willing to collaborate. Laking bagay nun. Kanina sir, nabanggit nyo na yung mga challenges dun sa field, sa pag-dive and mga field sampling. May other challenges pa ba with that, like yung laboratory analysis naman ng mga water samples? Oo, magastos, siyempre, di ba? Kaya malaking ang nangyayari sa amin, yung mga samples, para makatipid. Kung dito gagawin yan, mas magastos. Si Bayani, dinadala niya sa US, as doon ina-analyze. Tapos, ang diskarte na rin. So, lahat po nung water samples na yun, dinala sa US? Yes. Maraming, halos lahat. Tapos ang isa din na, yun nga kagandahan sa
laging tanda natin, no, pag gusto nyong gumawa ng science, hindi kailangan kayo lang. Baduy, pag kayo lang ng, ano po, iba siguro gusto nila, ganun, na solo sila dun sa paper. Pero maganda rin pag marami kayo. For example, yung isotope, yung analysis, sina Bem Evaristo yung gumawa nun eh. So, yung andito din lumalabas yung mga nakatrabaho namin po dati. Si Bem, nakatrabaho namin yan sa Leyte, nung inaaral naman namin yung epekto ng hayan sa groundwater sa Samar. No? Tapos, yun, parang nabanggit lang, may ginagawa kaming research na ganito. Di ba meron kang kaya mong mag-analyze ng isotopes? Kaya, sige, padala niyo yung sample. Pinadala namin. So, ganun, parang wag na, tandaan na, wag nating kalimutan yung mga nakasama natin sa mga research natin dati. And wag din tayong, siguro wag tayong magdamot na yayain itong mga nakatrabaho natin dati para mag-collaborate. Ako sa tingin ko, yun yung isang key dito sa aming research eh. At ganun din, ako din, malaking bagay, for example, yun, si Doc Ando, very generous with his knowledge, with his expertise. Yung isa niyang RA, si Nick, si Danica Mancinido, o siya yung nagturo sa akin kung paano Cantarero na, sir, Ay, yung last name. Oo nga. Asawa na pala siya ni Baste. Tama. Siya yung nagturo sa akin na ng RAD 7. Kami una magkasama nung nag-run ng RAD 7. So parang ganun. Sa tingin ko, science should be, parang generosity is a virtue that is very much important in science. Generosity to share, generosity to collaborate, parang gano'n. Ang science na pinagdadamot ay hindi siguro science yan. Sayang yun, hindi science. Sayang. Madami na po kayong nakwento na mga good na experiences niyo, yung mga magagandang experience in doing this research. Ano pa yung mako-consider nyo na parang bad na experience in doing this study? Parang wala naman. Very supportive naman ng lahat eh. Actually, mula yung LGU ng Mabini, napaka-supportive ng LGU ng Mabini. Yung MAU nila, si Sir Ronald, very supportive. Yung mga tao sa Mabini, very supportive. Yung Bantay Dagat, hindi lang dito sa paper namin, pati dun sa mga succeeding papers na ginawa namin, yung sina Sir Jury na Bantay Dagat, grabe sila sumuporta. Nakikita din kasi nila yung value ng science, no? Na nakikita nila na nasasagot yung ilang mga katanungan din nila. At ang pinakakilang siguro doon ay kailangan ine-engage mo sila, no? Parang binabahagi mo lagi kung ano yung mga resulta. Na-appreciate nila yun eh. At yun, talagang tutulungan kanila. So parang kami wala naman akong naalalang na bad experience kasi everyone has been very helpful dito sa research na to. Ay, question pala sir, ano yung feeling pag, 'di ba, nagbabubbles yung yung seafloor? Ano yung feeling pag doon ka mismo sa spot na 'yon? Medyo makate. Kasi nakabalot, pero pag yung bula tumatama sa balat mo, mas makate. Lalo na yung bula sa mas malalalim na parts. Kasi mas acidic eh. Basically CO2 yun eh. Tapos pag dumikit dun sa pawis mo, CO3. So parang may instant sting. Medyo makati siya. Tapos yun nga, dahil nga may mainit na tubig, mainit din talaga. Nararamdaman mo. Tapos weird. Gano'n kainit yung init na yun, sir? As in, ramdam mo talaga na mas mainit siya compared sa ambient na... parang yung kung doon sa pH, ang parang pinakamababang naalala ko, nasa 5 eh. Yun na may measure. Tapos yun doon sa temperature, siguro kutob ko nasa 60 siguro yun. Maabot ng mga 60 degrees. Celsius? Yun yun na, 60 to, baka 60 pag puro. Pero yun na, pag puro. Pero syempre, yun nga eh.
doon din yung respeto mo sa dagat eh. Pag lumabas na siya sa dagat, ang bilis ma-dilute na kayang-kayang pukawin ng dagat kung anumang init yung lumalabas doon. Parang feeling ko nga eh, kung may sinasabi yung dagat doon sa SGD na lumalabas eh, SGD ka lang, dagat ako. Parang ganon. Mas malaki talaga siya. Oo. Pero yan. Pero ramdam na ramdam. Kanina sir, nabanggit nyo na may point doon na nag-decide kayo na ay kailangan natin tong ilabas, i-publish. Ano yung point na yun? May specific figure ba doon sa paper or specific data kayo na nakita na nag-decide kayo na pwede na to? Nung nakapag-sampling ng maayos sa 200 feet, parang ganon. Nung parang tama na, okay na to. Tapos nung ang dami na nakuhang sample, tapos lumabas na rin yung mga results, lalo na yung sa isotope, parang okay na. Kota na, parang ganon. Pero mas more on yung nung nagawa na lahat, tapos yung huling magagandang sampling, feeling namin napuruhan na namin ng maayos, okay na yon. Ilang taon pala sir yung inabot nung yung part ninyong data collection and analysis hanggang Parang sa feeling ko na-realize niya na parang feeling ko 3 taon kami nagtatrabaho doon eh. Kung tama yung pagkakaalala ko. Pero nangyari na, nung pinublish niya, meron na naman iba. Iba na naman, ibang chapter na naman. Pero ayun nga, malaking bagay na nung na-publish na. Tapos na-share na namin kina Doc Ando, na-share na na-share sa MSI sa mas maraming tao na okay naman. Kasi isang pinakamagandang doon na parang kinalabasan noon na yun ang tinutuloy ni na Doc Van eh. Kasi tanong na parang, ewan ko sino nag-bring up nito eh. Kung di ko maalala kung sino Pampalo, kung sino man sa MSI. Sabi nila, kung yung mga corals na nabubuhay dyan, na medyo mas mababa ng konti yung pH, ibig sabihin, resilient siya. So, ibig sabihin na kapag dumating yung panahon na bumaba na talaga yung pH ng karagatan o yung in-expect natin na ocean acidification, alam natin na yung mga corals natin sa Pilipinas, at least dun sa area yon kakayanin. Or pwedeng sila ngayon yung mas magiging di man dominant or sila nakapag-adjust na sila eh. Diba? Kasi weird din eh na makakita ka doon sa area sa Metingloy, ang study area naman yan ni Ma'am Ethel Wagas. May mga vent na lumalabas yung mainit na tubig tsaka gas, pero may mga corals na buhay sa paligid, no? Kaya nakakamangha talaga, no? Babalik ako doon sa statement ko kanina. Nakakamangha. Nakakapagbigay din ng pag-asa. Nature has its own way of adapting. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na dahil nakakapag-adapt ng nature, business as usual lang tayo. Diba? Diba? Natuloy lang tayo. Hindi, kailangan din tayong kailangan natin medyo magbago ng konti. Ayun. Ano pa yung mga plans niyo moving forward with this research? Ito pa rin po ba yung topic niyo for PhD? Sa PhD, ang ginagawa ko naman, ito yung ang ganda dito. Mukhang hindi ito unique dito sa Mabini. Kasi para naman sa PhD ko, yun yung part 2 ng ginagawa namin ni Tabayani. So, okay na kami, move on na kami, sa ibang lugar naman kami. Ang ginagawa naman namin ngayon ay sa Darwin, sa Negros. So, ganun din. Nagpunta lang kami doon, Dumaguete. So, south of Dumaguete, Darwin, sikat na dive site. Punta kami doon. Sabi, kutob ko, may SGD dyan. Punta kami doon. At totoo nga, meron. Yung classic eh. Andyan yung mga, yung mga bubbles na nandun pa rin. Pag pumunta ka sa Apo Island, may bubbles din doon. Meron din. Kasi ganun din naman. Kung titignan mo din, makes sense kasi yung the geology of the Philippines is basically more or less the same across different islands. Meron kang vulkan, pwedeng active, pwedeng inactive, 'di ba?
May mataas na slope na pwedeng pagmulan ng hydraulic gradient. Tapos marami kang mga corals sa ilalim. Maganda yung tawag dito, marine environment. So parang doon naman kami ngayon. Parang yun yung mas inaaral. Pero yun, medyo interesting din doon kasi doon naman may lugar na mas malamig yung tubig na lumalabas. May mainit din. So yun, marami pa rin katanungan na magandang masagot. So yun yung next stage namin. Tapos ma-share ka, bago ko makalimutan, Paul, itong konsepto na parang meron kang bulkan, tapos meron kang mga lugar na mataas yung marine biodiversity. Nung unang panahon pa pala, ganito din si napansin na to ni Charles Darwin, di ba? Dahil yung mga sa atolls, di ba, minapa niya mga bulkan, mga atolls, tapos yung may fringing mga barrier atoll. yes, di ba? May mapa na siya noon katuwan pa nga namin ni Bayan, ay mapa na natin sa GIS. Turns out na ginawa na pala ni Darwin noong unang panahon. Kaya sinasabi nga namin baka yung nagdudugtong doon sa dalawang yon, isa sa nagdudugtong doon sa dalawang yon, sa bulkan at mga coral, mga reefs ay yung submarine groundwater discharge kasi nagbibigay siya ng tubig na mataas sa mga nutrients and elements na kailangan ng aquatic ecosystem for primary production na siyang magpapadami naman ng biodiversity sa isang lugar. Interesting interesting stuff na parang ilang centuries na after Darwin pero yung idea niya nandun pa rin. Oo nga, ang galing nga di ba? Tapos parang lang naman yan nadudugtungan lang ng mga kung ano yung bagong kaalaman na meron tayo. Yung SGD nga parang kung iisipin ko, teka, parang bakit ngayon lang naaaral, I'm sure, nung unang parang pansin na naman nila yan. Pero kasi yun nga yung methods ng pag-quantify ng tubig na lumalabas sa tubig, di ba? Parang discrete kasi siya So yung mga methods ngayon pa lang nade-develop. Malaking bagay ang development ng radon, malaking bagay yung development ng mga water quality methods that are sensitive to yung in measuring small changes in concentration. Kasi puro tracer lang talaga di ba? Ano yung meron doon sa tubig na lumalabas na wala doon sa tubig na nilalabasan niya. So yun yung method, yung development in method allowed for more SGD research to be done at this particular time. In regard pala sa ganyan, sir, yung bakit parang ngayon lang naaral yung SGD, may bigla lang akong naalala. May ilang episodes dun sa KMJS na feature nila yung mga balon dun sa dagat. Nakalimutan ko anong lugar, pero para sa mga audience, SGD ang tawag dun. Yes. Itong pinag-uusapan natin ngayon, yun yung tawag dun. Totoo yun. Actually, maraming ganon. Kako ngayon, bago ko na encounter yung term na SGD, pag nag-field kami dati, marami tayong nakikitang balon nasa ilalim ng dagat. Halimbawa sa Cebu, merong ganyan sa bandang Minglanilla. Alala ko na, nag-field kami, nagtataka ako, bakit naglalabas si ate dun sa intertidal zone? Or bakit yung tubig, parang biglang nasa intertidal zone, umiinom ng tubig. Sabi ko, ang tanga naman itong asong to. Umiinom sa tubig dagat. It turns out, meron palang SGD lumalabas doon. Freshwater pala siya. Freshwater pala. Dun sa dagat. So, mga gana. Yes. Ganyan yung marami yan. Parang meron din sa bandang Misamis Oriental. Maraming lugar na ganon. Mas nabigyan lang ng ng official name. Ayun, so ano pa yung ma-advise niya sa mga aspiring researchers? Based dun sa karanasan ko, na para nagkataon na yung dito sa SGD work, na nagkataon na yung mga inaral namin dati at yung mga natutunan namin dati ay naging parang nagdugtong-dugtong, para maaral namin itong SGD
dito sa Mabini. So, kaya doon sa mga aspiring researchers, sige lang, parang expose yourselves to a lot of research experience. Dadating ang panahon, huhugutin mo yung mga yan, yung mga natutunan mo dyan sa mga bagay na yan. Maaring hindi mo makita ngayon kung paano sila lahat magtutugma-tugma, pero dadating ng panahon na kakailanganin mo yung mga yan. So, yun yung isa. Pangalawa, pati din yung mga tao, yung mga kapwa mo scientist na nakatrabaho mo dati, ay dadating din ang panahon na parang kailanganin nyo mag-collaborate, no, para sagutin ang mga katanungan na kailangan sagutin. Kaya maging maging bukas tayo, no, sa mga research opportunities, at siguro maging din tayo, generous, no, mapagbigay tayo, no, doon sa mga natutunan natin, na turuan yung ibang mga kailangan turuan, at maging generous tayo to collaborate sa iba pang mga scientists. Huwag nating ipagdamot, no? Sabi ko nga kanina, ang science, we should be generous with our science. Kapag selfish tayo, hindi science yun. Ay, hindi science yun. Sayang yun. Last, sir, do you have anything to promote? Ako, promote, no? Parang sa mga nakikinig na patuloy kayong manood at subaybayan nyo ang Behind the Science podcast, no? Malaking bagay din na meron kayong from time to time, no, mapupulutan na inspirasyon tungkol dito. Tapos, isang isang magandang matututunan nyo din dito ay kapag sinundan nyo yung iba't ibang episodes, makikita nyo that a lot of them are actually interconnected. Halimbawa, sinabi nga ni Paul, dati nagsalita na si Doc Ando. Pero yung episode last na huli, yung kay Dr. Lorraine Pastoriza, si Lors, no? Mapapansin nyo na connected siya dito sa topic ngayon. Di ba? Tapos connected din siya doon sa inaaral namin ngayon sa Darwin. Kasi si Lors nasa din nila, may geothermal exploration and test. So, ganun, makikita nyo na, konektado din yung iba't ibang topics. At sana, dun sa mga topics na napapanood nyo, meron dun na pumukaw sa inyong interest, no, para mas pag-aralan. At yun nga, at kalimutan na ibahagi kung ano man ang inyong napag-aralan. Ayun. So, with that, I think hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Sir Emoy, sa pagpapa-unlock ng aming invitation. And salamat din sa lahat ng mga nakinig at nanood. Sige, maraming salamat, Paul. Maraming salamat, Doc Paul. Apit na yan. And thank you, sir. Salamat Sige, po sa salamat. lahat. Salamat. And see you everyone sa next episode.